ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto, en punto. Section 5. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakalipas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Monday, March 23, 2026. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Toll operators na magbibigay ng discount sa expressways nadagdagan pa. 50% fare discount sa LRT2 at MRT3. Aarangkada na. Food supply sa iba't ibang bahagi ng mundo nanganganib kapag tumagal pa ang giyera sa Middle East. Pag-export ng saging ng Pilipinas, apektado rin ng nagpapatuloy na gyera sa gitnang silangan. Mahigit sa 100 katao sa Metro Manila tinamaan ng TB o tuberculosis. Early TB screening isinulong ng DOH. At 3 taong gulang na batang lalaki patay matapos mabaril ng pinsan na 2 taong gulang Ay, sus, Mario sa Jose. Negros Occidental. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines! Hello, world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, nadagdagan pa ang tollway operators na magbibigay ng toll discount sa mga public utility vehicles, kabilang na ang traditional and modern jeepneys, buses, and freight vehicles. Simula ngayong araw, ipatutupad ng mga toll operator ang toll discount sa linsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na pag-aanin ang epekto ng tumataas na presyo ng krudo sa harap na nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Kabilang sa mga bagong expressway na may discount toll rates ay ang Manila-Cavite Toll Expressway, R1 Expressway Extension, Muntinlupa-Cavite Expressway at ang Subic-Clark-Tarlac Expressway. At itong tipo Tarlac. Sinabi ni DOTR Secretary Giovanni Banoy Lopez na maaaring makatipid ng hanggang 66 pesos ang Class 1 vehicles, 131 pesos ang pwedeng matipid ng mga Class 2 vehicles at 197 pesos naman ang para sa Class 3. Pinasalamatan din ni Secretary Lopez ang toll operators para sa nasabing inisyatiba na magbibigay ng agarang tulong sa transport stakeholders and commuters para sa inisyal na 2 buwan at maaari pang mapalawig matapos ang kaukulang review. Ano kaya? Automatic kaya yan kung naka-RFID ka? Dapat dahil RFID na ngayon Kapag dumaan ka, dati 100 ang nababawas doon sa load mo, magiging 50 pesos na lang, gano'n. Dapat, gano'n. Matik na dapat yun. Gusto lang nating malaman, baka ako magiging mano-mano Kaya papansinin ho ninyo, pagdanin nyo sa mga toll booth, hihintayin ninyong lumabas yung balance para makita ninyo, para bago pagbukas nung balance
barrier, nakalabas yung balance doon di ba? Nagpapakita, may mga sinusundan nga ako. Ang titindi ka ako, may sinusundan ako. Diba? Mga 8,000 ang laman. Ang laman ng ano. Sabi ko, galing naman, no? Grabe, Samantalang yaman. sa atin, laging 78 pesos. Tira. Uy, sabi ko, buti na. Naubos ka agad. Ubus na pala. Napapakarga lang natin yan, yun ginamit yun namin bossing ni Mami Sel Nagamit pala. Alas 6:09 na ng umaga, na imbag bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Good news naman sa mga commuter, epektibo na po simula ngayon ang 50% discount sa pamasahe para sa lahat ng mga pasahero ng LRT2 Ayan. at MRT3. Sa updated matrix ng LRTA, nasa 6 pesos and 50 centavos hanggang 16 pesos and 50 centavos ang diskwento sa pasahe para sa mga pasahero na may beep card, habang nasa 8 pesos hanggang 18 pesos naman para sa single journey ticket, depende sa layo ng biyahe. Paglilinaw ng LRT Administrator na si Attorney Hernando Cabrera, tanging sa LRT2 at MRT3 lamang ang 50% discount sa pasahe at hindi pa kasama ang LRT1 dahil hindi ito pagmamayari ng gobyerno. Ayun po kasing Line 2, yung LRT Line 2 at saka MRT3, government-owned, government-operated po ito. Gobyerno po ang nagpapatakbo sa ngayon, kaya mabilis po nating nadesisyonan. Yung pong LRT Line 1, naka-privatize po kasi yan, private yung operator. Opo, so kailangan pa natin silang kausapin. Sino ba yung nag-interview? Si Lakay? Hindi naman ganun kalambing si Lakay. Akala ko sila kayo. Akala ko nagbububuit hindi pala. Ayon sa ating pupwin. Ayan. Iba pala. Parang kaboses ni Kyle. Si Kyle. Inulaan. Ang narinig po ninyo ay si LRTA Administrator Attorney Hernando Cabrera. Kaya nananawagan tayo sa operator ng LRT1. Ito po yung mula Muñoz hanggang dyan sa may Baclaran. Ay, Beke naman. 50% discount dun sa government operated. Baka naman kayo, pwede kayo mag-discount ng 60%. Naman. Kahit konti. Yung iba yung nakikiisa. Oras po natin, Engineer Tony Nanggel, 6:12 ng umaga. Nahaharap sa lumalalang krisis ang produksyon ng pagkain sa iba't ibang bahagi ng mundo dahil sa kakulangan ng supply ng enerhiya dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Sa Australia, nagbawas na ng delivery ng diesel ang mga supplier sa mga magsasaka bago ang panahon ng pagtatanim. Sa Bangladesh naman, hirap ang mga rice farmers sa makakuha ng sapat na krudo para sa kanilang mga irrigation pump. Naku, ayan na. Sa Pilipinas, posible rin daw pong tumigil pansamantala sa kanilang hanapbuhay ang ilang mangingisda dahil sa mataas na presyo ng diesel. Ayon sa mga eksperto, lubhang apektado ng sitwasyon ang produksyon ng pagkain sa buong mundo dahil nakaasa sa fuel ang modern agriculture. Ayan na. Dahil sa pinapatakbo ito ng makinarya tulad ng traktora, harvester at iba pa. Kapag nagpatuloy pa ang krisis sa langis, maaari nang maantala ang pagtatanim at pag-aani at masira ang mga pananim. Dahil dito inaasahang tataas ang presyo ng pagkain sa pandaigdigang merkado na maaaring magpalala sa inflation. Yan ay kung tatagal pa nga raw ho itong tension dyan sa Middle East. Dito sa atin, kumusta kaya sila Nora? Yung mga kamag-anak ni Nora, tsaka ni Robot. Yung sabi mga siguro, kalabaw. Ngayon, naalala nyo ako. Ngayon nyo kami naalala. Kaya iirap-irap pala eh. Abi na. Sabi siguro ng mga nakikinig sa atin, sino naman si Nora? Saka si Robot. Si Robot po ay yung asawa ni Nora na alaga ko pong kalabaw nung ako po ay nasa elementary at high school. Ang problema ngayon doon sa mga magsasakang matagal nang hindi gumagamit ng kalabaw. Nako, baka hindi na nila kayang mag-araro. O kaya yung kalabaw mismo na matagal nang hindi nag-aararo,
Oo. Baka hindi na marunong. Yung lalagyan mo pa lang ng Ay, naku, ano tawag doon? away na kayo yan. Yung kahoy dito. Oo. Para may kapitan ng tali Nung para pangarap. hihilahin yung ganon. Oo. Yung Singkaw, dito. singkaw. Yung singkaw. Singkaw, oo. oo. Naku, baka umalag ng ganon yan eh. Ano ka ba? Ano ka ba? Modern na tayo Sabi. Hanggang ngayon pa naman, baka magreklamo ng Baka ganon magreklamo. Meron pa namang mga nagkakalabaw ngayon, pero yung ang gamit kong batyero ay pangaryada, yung transport, pag-transport mula dun sa bukid, kuliglig, yung mula bukid hanggang sa kalsada. Sabihin ako pa rin naman, kariton pa rin naman ang hinihila nun. Yung pasagad, kung pasagad. Yung mas maliit yun, mas maliit. Tsaka walang gulong. Walang gulong yun. Yung kahoy lang na gano'n yung pinaka-ilalim. Yung kariton, yun yung may gulong. May gulong, kumbatsero. Alam mo, ngayon mo ma-appreciate yung naalala ko tuloy itong si NIA Administrator Eddie Guillen. Di ba meron silang mga ginawang yung solar irrigation pump. Di ba? Kung naparami pala talaga ng todo yan. Kung mas marami pa sana, di wala tayong problema. Doon naman sa aspeto ng patubig. Oo nga pala. Director Loris Guillen. Hindi. Administrator Loris Guillen. Bigyan nyo nga kami ng update dahil tinan nyo na, buong mundo na ang ibinabalita natin ngayon. Ito hong binasa kong balita Bangladesh, sa Australia. Ayan. Yan ho ang balita at kapag sinabing pag tumagal pa nga worldwide ang pinangangambahang problema sa supply ng pagkain. Totoo. Dito pala sa atin, kumbatsero, ang Department of Agriculture ay nag-roll out na rin ng fuel subsidy sa mga magsasaka. Nasa 5,000 pesos din pala. 5,000 pesos din daw po ang sisimulang ipamigay ng Department of Agriculture sa 9,570 farmers na sa umpisa pa lang yan. Sa umpisa na ito raw yung mga nakadepende na sa mechanized equipment, kumbatsero. Malaking bagay yan, Secretary Kiko. Secretary Kiko. Panimula yan. Dapat talagang masimulan kaagad ito, kumbatsero. Kasi kapag nagpahuli-huli pa ang gobyerno dito, wala, tatamaan na tayo ng epekto kaagad. Production na pinag-uusapan natin niya. At tandaan po natin, ang abono, alam niyo naman siguro kung saan din galing tong fertilizer. Hindi ba? Kailangan din niya ng fuel. Talaga. At saan ba, inaangkat din natin ang abono. Ngayon, marirealize natin, ba't ba hindi pa natin pinagbutihan yung bio fertilizer. Yun. Hindi pa natin pinagbutihan yung organic fertilizer. Ayan. Hindi ba? Ang gustong-gusto kasi ng iba yung synthetic. Synthetic. Ayan. Madali kasi, madali. Madali din ang kita. I-import mo lang, magtotongpats ka lang, madali ang kita. Pero yung biofuel, biofertilizer, yung mga organic fertilizer. Organic fertilizer, yan, ma-realize natin. Oo nga pala. Ayun. Dapat pala hindi tayo masyadong nakadepende sa fuel. Ayun. Alas 6:18 na ng umaga, posibleng malugi ang Pilipinas ng halos 200 milyong dolyar o 12, Engineer Tony Nanggel, 12 billion pesos sa industriya ng saging dahil sa lumalalang giyera sa gitnang silangan. Ayon sa Filipino Banana Growers and Exporters Association, apektado ang export ng bansa dahil sa pagkaantala ng kalakalan sa rehiyon. Kabilang sa pinakamalaking merkado ng saging ng Pilipinas ang Iran. Palit na ako na lang. Palit na fuel na lang, kumbatsero. Pwede, baka pwede. Gusto niyo na saging? Ito. Fuel. Palit ng langis. Padaanin niyo kami sa Strait of Hormuz. Ganun. Isa sa pinakamabilis lumaking destinasyon ng export ito pong Iran, batay po sa datos ng Philippine Statistics Authority. Noong nakaraang taon, umabot sa halos 100 milyon dolyar ang halaga ng export sa Iran, habang ang kabuang kita mula sa Middle East ay nasa $193 million o 12%
ng total banana exports ng bansa. Sinabi ni Stephen Antig, Executive Director ng Samahan ng mga Magsasaging, may ilang kumpanya na ang pansamantalang huminto sa pag-export sa Iran upang maiwasan ang panganib dulot ng gyera. Oo. Dagdag pa niya, nahihirapan ang Pilipinas na makipagsabayan sa India sa presyo. Oho. At ang kagandahan pa daw sa India, hulugan. Ayun, okay. Matindi. Saan ka pa? Oo, tayo gusto natin singiling ka Gusto agad. natin PBB, pay before banana. Yan. Hulugan. Tinan mo na yan. Pero masarap po ang Talagang saging. pag galing sa Bombay, no? Pero masarap po ang saging ng Pilipinas. Iba Kaya po talaga. gustong-gusto naman nila. Pag pinagtabi mo po yung saging na galing dito sa Pilipinas at galing sa India, dadamputin mo pa rin yung galing ng Galing ng Pilipinas. Pilipinas. O yung galing Oo. sa mga Latin American countries, kumbachero. Oo, Pag nako. dinampot mo, ang saging pa rin, iba talagang... Ganun ka pa. Ano ba namang, ano ba itong kinain ko na to? Sapal? Saging ba yan? Walang Parang- kayabang-yabang. Ano daw yung mga bansa na yan na umaasa sa saging ng Pilipinas? Ang isa sa 12% na nga daw ang export natin sa Iran, kumbachero. Sa Iran, tinan mo. Sa Iran. Sa Iran at sa iba pang bansa sa Middle Sa East. Middle East, 12% sa Kaya Middle East. pala yung mga chongo daw malulungkot na ang ngayon. lulungkot, kumbachero. Hindi, pero hindi naman sa yung maiisip mo, dahil trading partner natin ng Iran, pwede naman talagang pag-usapan yun eh. Baka Oo. pwedeng kasama sa usapan yun eh. Pwede Baka siguro. naman pwedeng makiraan kami dyan. Ito, dadaan yung aming vapor papunta sa inyo, magdadala kami saging. Oo. Baka pwedeng padaanin. baka may ano lang, meron lang banderas, tapos may May saging. may picture ng saging. Talaga. Tapos pag nakita ni Donald Trump, oy, go ahead. Dahil ngayon pala binigyan ng ni Trump ng 48 hours. Grabe. Ibig sabihin, 24 oras ito. Ganun. At hindi mo na itatanong, kunya, kung 48 hours, 4 na 12 yan. Tama. Binigyan ni Trump ang Iran ng 48 hours to reopen daw itong Strait of Hormuz. Yan ang banner Ano story daw ang ngayon ng gagawin pakigan. pagka hindi inopen? Malalaman daw natin. Malalaman nyo. Pero kasi ako ganun. nabasa, kapag ka daw hindi inopen, bibirahin daw ng US yung mga planta na ng kuryente ng Iran. ng Iran. Yun na Sabi nga, ng Iran, subukan mo. Oo. Hindi lang namin na basta pahihirapan ng isasara talaga namin ang tuluyan yung Strait of Hormuz na yan. Ang tindi ng Iran, no? Oo. Grabe. Yung binanggit ni Trump na 4 days. napulbos na ang Iran. Wala Eto nga, binanatan pa yung Israel ulit Ganyan. Tinira ulit ng Iba, Israel. Uulitin natin, ang Iran po, yan po yung Persia. Pagka binalikan niyo po ang kasaysayan, ang Persia po ay isa sa pinakamagagaling pagdating sa pakikidigma. Napanood nyo ba yung 300? Yung si Leonidas? Yun ang Persia yun. Persia yung kalaban nun. Nung sumugod ang Persia, parang parang buhangin sa dagat. Sa dami. Sa dami. Yung kanilang mga sundalo. Nung sa pelikula pa lang yan. totoo. At nasa kasaysayan yun, na totoong pangyayari. Kaya paghandaan ho natin ito. Tingnan natin kung hanggang saan susunod! Dito po! Nako, dito raw sa Metro Manila. Alam nyo ba kung gaano karami ang may TV? Aba, alam mo, mula nung nauso yung mga flat na yan flat TV. Yung mga smart TV. Dumami na pala nagkaroon yan. Dumami nagkaroon yan at napapanood ang DZRH. Ang 2x2 sa DZRH. Pero ito hindi TV, hindi television, kundi TB. Aba, nako. Tuberculosis. Ha? Abay, parang lumang sakit na ito. Lumang Diba? sakit na yan. Sa bagay. Pero ang dami raw, ang laki raw ng itinaas ngayon dito sa Metro Manila, kumbatsero. Hindi kaya yung ubo ng ubo dito nung isang beses TV na yon. hindi pumasok. Hindi pumasok. Nako, ayun na.
Mother. Hindi pumasok. Sabi ni Mother. Yan! At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. 624. DZRH number. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yahoo! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, katanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ay, sa mga kababayan nating mga magsasaka ho na nakarinig nung binanggit natin kanina na ang Department of Agriculture ay magro-roll out na, magsisimula ng mamahagi ng fuel subsidy. Totoo po 5,000 yun. yan. 5,000 pesos po Oo, yan. totoo Pero po yun. hindi yata lahat ng magsasakayan. Oo. Para lang dun sa mga gumagamit ng Ng mga makina. Mga mechanized, Oo. yung mga Kapag kayo makikitang kalabaw yung sakay nyo. ay, paano kayo bibigyan? Nako palagay ko magkakasilusan yan. Kakasamaan pa ng loob yan eh. Oo. Oo. Baka pati, at hindi lang ho magsasaka yan, pati mga mangingisda. Yan. Ang mga mangingisda ho sa pamamagitan ng BIFAR ay makakatanggap din ho ng fuel assistance. Ito, mga mangingisda talaga, kumbatsero, yung mga pumapalaot, syempre may ano rin yan. Meron ding konsumo sa gasolina yan. Malaki nga yan eh. Malaki ang konsumo yan eh. Mahigit daw ho sa 10,000 mangingisda sa buong bansa ang una ng nasimulan na pala ito nitong nakaraang linggo eh. Oo. Ang fuel assistance sa mga mangingisda. Kaya ang isinusunod ngayon ay itong magsasaka. para sa mga magsasaka. Kaya lang hindi pala kailangan pala dito kayo ay nakalista. May Oo, listahan kaya yan eh. dapat May iba talaga yung iba talaga yung nakakalista ka. Oo. Hindi ba yun ang lagi nating binabanggit, kumbachero? Pagdating sa mga ayuda, ang nauuna yung nasa listahan. Kaya nga Pati kaya naman dapat yung hindi ako magtataka, kumbachero, bukas makalawa meron na namang ayuda ang gobyerno. Okay na to, parang Ray. Ayuda ang gobyerno para dun sa kwan. Para sa mga maliliit na entrepreneurs. Yun, dapat na isunod din nahihirapan. yun. Malamang may ganyang effort din. Secretary Benny Laguesma, pati mga mga empleyado natin, yung mga formal employees natin. Yung ayuda naman sa mga empleyado. Sa mga empleyado, may mga nagtatanong sa atin, Secretary Benny, we miss you. Ayan, we Sige miss nga, you. minsan nga i-set natin si Secretary Benny. Kung ikaw ay isang entrepreneur, pero hindi ka nakarehistro sa City Hall. Wala kang permit. Wala kang rehistro sa DTI. Wala kang taxes na binabayaran. Basta't wala Wala ka. Pero kumikita ka. Kumikita na ka ng matindi, tapos nung magbibigay ng assistance, ba't hindi ako binigyan? Sasabihin mo, Reklamo ka. kasi hindi ka legit eh. Hindi ka legit. Ayusin Kailangan natin. legit. Ayusin natin. Ay, nakikinig pala sa atin ang ating Customs Commissioner, Ariel Nepomuceno. Papunta daw sila sa Navotas, kumbachero. Bakit? Dahil meron daw silang nahuli. Eto, yung mga illegal vapes. Vape naman. Illegal vapes na nagkakahalaga ng 680 million pesos. Papunta raw sila ngayon sa Navotas. Ay, Commissioner. Commissioner, sige nga, hulihin yung mga nag-smuggle na yan. Balitaan nyo nga kami, may dumadating bang mga langis? Yun nga tanker ng mga langis. Baka pwedeng, may oras Sige ba tayo? Baka pwedeng bigyan mo kami ng panahon ngayon, Commissioner Ariel Nepomuceno.
Nagugulat ako. Kuya Charlie Batan, Attorney Jack, magandang morning. Kumusta po ba kayo dyan? Ingat po kayo sa inyong pagbibiyahe sa Nabotas. Balikan ko lang to sa magsasaka. Ang Sige. kailangan daw ito, pansinin po ninyo to sa mga magsasaka natin, mga pamilya ng mga magsasaka. Oo. Dahil ang mga kwalipikadong makatanggap ng cash assistance na ito ay ang mga nakalista lamang Ayan na. sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Meron pala nito. Meron talaga yan. RSBSA. Oo. Alinsunod daw po sa itinakda ng General Appropriations Act. Ayan, dapat alam nyo yan. Oo. RSBSA. Yan. Ayan na. Kabisado Registry ng mga System. nasa cooperative yan, Dapat, kumbachero. dapat talaga alam may nyo yan. kooperatiba sa Oo. mga barangay. At sa mga barangay. magsasaka na mga hindi ho naririnig yan, ako, magtanong-tanong kayo. Yes. Saka dito Panahon na papasok ang bachero, yung pagiging proactive ng mga LGU. Ayan, mga Tandaan po LGUs, natin, ang agriculture po, devolved din po yan. Oo, at wag Kaya yung... nga may mga mamamamaw. May MAU, Oo. Municipal Agriculture Officer. Yan. LGU po yan. LGU yan at dapat pinupuntahan nyo yan ng mga LGUs, ang mga magsasaka, kahit hindi eleksyon. Yan. Saka nyo lang naaalala yung mga Naaalala lang magsasaka kasi kapag mag-e-eleksyon eh. eleksyon. Yan, puntahan nun ninyo yan, mga kababayan natin, sabihan ninyo, dapat kayo ay rehistrado. ACS Balita. Andiyan na ba? Andiyan na ba? Andiyan na ba? Ating Alice Doria. Oy, Kuya Rexon, magandang morning. Aba, nagsasaka ka na ba ngayon? Direct? Bakit? Humihingi rin ng ayuda? Naiiyak na raw siya dahil ang baba daw ng presyo ng sibuyas. Ay, sibuyas naman ang bumagsak. Oo. Nako. Talaga naman Teka muna at puntahan muna natin ang mga OFW paparating galing sa Middle East ay sasalubungin ni Pangulong Bongbong Marcos. RH14, Let Narciso. Come in, Let! Jerry Katunying galing Riyadh, Saudi Arabia, itong chartered flight na sinakyan ng higit 340 overseas Filipino workers na pauwi ngayon o nakauwi na ngayon galing Middle East. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kapdak, higit 200 sa mga ito ay mula Qatar, Kuwait at Bahrain. At dahil sarado ang airspace sa Bahrain, habang limited naman ang airspace sa Qatar, bumiyahe ang mga OFW by land ng 7 hanggang 8 oras para makarating sa Riyadh. Ito ang unang pagkakataon ng repatriated OFWs mula sa 4 na bansa ay sabay-sabay na isinakay sa isang chartered flight bilang bahagi ng repatriation operations ng pamahalaan. Ayon kay Kapdak, sakay rin itong PR 8502 si OWA Administrator T.Y. Kaunan na siyang personal na nangasiwa sa ground pagdating ng mga OFW mula land crossing. At sasalubungin nga sila ni Pangulong Marcos dito sa Villamor Air Base sa Pasay City ngayong umaga. Ang aga ng Pangulong naglalabas ngayon. Nung nakaraan yung sa San Juan, di ba, Let? Na, sa palengke. Oo, isa palengke. Actually, yung mga schedule niyang maaga late na inaabiso. So mukhang talagang late na dito nila na pupunta ako dyan o sasalubong ako dyan. Actually, ang unang na-advise namin ay Bicol yung kanyang schedule para ngayong araw ng Lunes. Pero nadagdag itong pagsalubong niya sa mga OFW. Gano'ng karami ulit yan, OFW? Ito ay 343. 343. Ano yan? Mga talagang itinigil ang kanilang trabaho at natatakot na kaya umuwi o talagang nakaschedule talagang umuwi? Oo. Oo, karamihan sa kanila ay nagdesisyon ng umuwi talaga sa Pilipinas. So, sila at yung kanilang pamilya. Yung binabanggit ni Secretary Kapdak kanina, 234, yung galing ng Qatar, Kuwait at Bahrain, habang yung higit 100 ay sa Saudi Arabia. So, ang umaga, nandiyan ang Pangulo sa Villamor, tapos didiretso siya kamo ng Camarines Sur. Yan ba yung cold storage? Meron daw bibisitahing mega cold storage sa Camsur. Ito yung kinukwento ni Secretary Kiko Tiu Laurel. Yung ba yun? Oo, kasama yan. Bali, 3 kasi yung aktibidad ni Presidente sa Bicol ngayong Lunes.
Pagod yan. Pero wala ba sakit ang Pangulo? Di ba sabi may sakit? Wala naman. Kasi kung mapapansin ninyo, noong nakaraang linggo ay sunod-sunod rin yung mga schedule ng presidente. Ayan, kung sa Camarines, Minalabak, sa bayan ng Minalabak, yung schedule niya mamaya, may inspection ng solar-powered irrigation project. Gayun din sa bayan ng Bula at yung mega cold storage at konsultasyon sa mga magtataas sa Camarines Sur sa bayan naman ng Pili. Baka hataw ka kamo ng hataw. Sabihin mo, pag nakausap mo, makahataw ka ng hataw. Grabe yung schedule eh. Di ba kagagaling niya sa sakit? Oo, at hindi ka na bumabata. Oo, hindi ka na mabata. Ilang taon ba, Pangulo? 45? Sabi siguro ni Let, parang... Plus. Okay, Let, kasama ka rin ba sa Bicol? Sabi ni Let, ayoko nga. Ano yun? Kasama ka rin ba sa Bicol? Hindi. Si Manoy Ruel. Si Ruel Saldico na bahala dyan. Siya na bahala doon. Kasama lang tayo sa sasalubong. Okay, thank you, Let. Thank you, Let. Balik sa inyo, Jerry Atugi. RH14 Let Narciso. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, nga pala, ang mga kababayan natin dyan sa Santa Ana, Manila, lalo na sa Barangay 890. Ayan, 890. Barangay 890, Santa Ana, Manila. Aba, lakasan na ninyo inyong mga radyo, telebisyon, anumang gamit ninyo sa pakikinig, panonood ng DZRH para kayo'y swertehin sa araw na ito. Nako, ilang litro din ng gasolina mabibili ng 1,000 piso. Talaga. Oo, Maglakad ka nga mula Apari hanggang Hulo. Saka makakakuha ng Hindi ka makakapulot 1,000. niyan. Tapos mananalo ka pa ng may chance ka pang manalo na makatanggap ng medium component kapag nalaman ninyo ang ating Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! ayan, ang ating word of the day ay reopen. Reopen. Muling buksan. Muling buksan. Ayun. Parang pusong ayaw ng umibig yan. Aba, oo nga. Reopen. Ano bang konteksto niyan, kumbachero? Gaya nga yung binanggit natin kanina, yung balita na binigyan ng ultimatum. Ultimatum. Ni US President Donald Trump ang Iran to reopen Hormuz Ayan. within 48 hours. Ayan. Oras po natin. Yan. Achi, Mr. Jalom Tang, Lakyam si Chap. 6:40 na ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is brought. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Hindi nagpasindak ang Iran sa ultimatum ni US President Donald Trump na 48 oras para buksan ang Strait of Hormuz, ang rutang dinaraanan ng mga barkong may kargang krudo. Ang ultimatum ay ginawa isang araw matapos sabihin ni Trump na isinasaalang-alang niya ang pagpapatigil
ng mga operasyong militar matapos ang 3 linggong digmaan. Nagbanta si Trump na kung hindi bubuksan ang Strait of Hormuz pagsapit ng Lunes ng gabi, aatakihin na ng Amerika ang mga planta ng kuryente ng Iran. Ganting banta naman ng Tehran, tuluyan nilang isasara ang vital straits sa tatargetin ang mga energy infrastructure at water facilities ng mga bansang may pwersa ang kano sa gitnang silangan. Isyu ng bayan, katotohanan, dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2, si Jerry at si Anthony. Narito na, 2x2, hahataw ng todo. Urado ka, 2x2, ang katotohanan. Dala nila, 2x2, walang sinasamba pale. Maniwala ka, 2x2, hataw ng gusto, tol. Umasa ka, 2x2, 2x2. Hi. Maganda morning! Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Nakabantay ang lahat. So, Lunes ng gabi. Yung ba oras dito sa atin sa Pilipinas, Mother? Yung end ng 48 hours. Parang, oo nga, no? Ano bang yun? Time zone yun? Alamin, tingnan nga natin at babantayan natin yan at kung anong mangyayari dyan. Talagang nakabantay ho ang lahat ngayon. Madaling araw sa atin kanina. Kanina yon o bukas? Hindi, bukas pa. Bukas. Kumbachero. Ayun. Mauna tayo eh. Mauna tayo. Mauna tayo eh. Baka bukas Tingnan ng... natin. bukas Oo. ng mga alas 6 ng umaga yun. Ayan, oo. Makikita ho natin ang US nagpalabas na ng mga mga satellite imagery ng mga pag-atake nitong mga nakakaraan di ba? Sunod-sunod na mga pinasabog nila na mga armamento ng Iran. Tingnan natin itong mangyayari ngayon sa 48 hours na ultimatum na yan ni US President Donald Trump at sa ganting banta ng Iran. Ang tindi nitong ganting banta ng Iran eh. Talaga, mukhang marami pa, bantaan na marami yan. pa, kumbachero, marami pang armamento ang saan kaya? ang Iran. Talagang mukhang pinaghandaan nila ito no? Mukhang pinaghandaan ng husto ng Iran. Sa laki po ng kinikita ng Iran sa petrochemicals, sa crudo, kaya talaga ginagastos po nila hindi po sa pagpapaunlad ng kanilang mamamayan, kundi sa giyera. Di ba? Kaya nga ang reklamo ng mga Iranian ganun na lang. Kung sila gastusan ng kanilang gobyerno, tipid na tipid. Oo. Pero dun sa pagpapalakas ng kanilang pwersa, ay todo. Talaga ang technology, ang siyensya ay itinutok nila kumbachero sa ganitong klase ng gastusan. Sa talaga sa arms. Oo. Sa build up. Sa arms build up talaga. Kung titingnan ho natin ang Iran, napakalaki nga pala talaga ng Iran no? Yung land area ng Iran na pagtitinan mo puro disyerto. Napakalaki. Kumbachero, itong mapa, tingnan ho ninyo ang mapa ninyo. Kung gaano kalaki ang Iran. Nakapaikit siya sa Iraq, sa Kuwait, yan, malapit sa United Arab Emirates, ayan, sa kanan ay sa Afghanistan, Pakistan. Nako, ganong kalawak, kaya pwedeng maraming pagtaniman ng pagtaguan ng mga missile nila no? At ang problema dito, kumbachero, ganito ko sila kahanda. May mga intel report po na nasasagap. Actually, nire-report din dito sa mga international news agencies. Diyan daw po sa Strait of Hormuz, may mga nakatanim na.
Oh, yun, tinan niyo na. Oh. May nakatanim na. Naka-ready. Halimbawa, pagka Oo. may dumaan na vapor, Oo. may bandila ng Amerika, pipindutin mo, sabog na. Sabog na kagad. Oo, ano? gano'n na. Pipindutin, Antindi, ganun, kaya po, ganun kalakas ang loob ng Iran na makipagbantaan Naka-ready dito sila. sa Amerika. Sa warfare, napakahusay ng Iran, ng Persia. Totoo. At natuto na kasi sila. Babalikan natin yung kinuwento natin tungkol sa The 300. Oo. Di ba? Nung una, hindi matalo-talo yung 300 dahil sa galing din nila na sa pakikipaglaban. Kalaunan, nataktikahan din sila. Alam niyo kung ano ginawa? Ano? Yung kinausap lang yung Cuba. Talaga. Panoorin nyo na lang kasi. Kinausap lang yung Cuba, yun, nadali nila. Ito, siguro nakita nila yun. Meron pala talagang gano'n na mga lugar na mahirap pasukin. Ito, yung Strait of Hormuz, pag tiningnan ho ninyo sa mapa, napakaliit lang talagang Maliit lang mahirap talaga eh. parang May liko parte ng lupa na pinutol lang ng konti para magkaroon ng tubig. Ganon. Parang ganon na itsura sa mapa pag nakita ninyo. Kaya sobrang hirap Makitid yung lugar. Kaya andaling bantayan, andaling taniman ng kung ano-anong mga pwedeng itanim doon. Pero dito ho sa atin, sa Pilipinas, bukod dyan sa epekto ng gera, ito hong problema natin sa TB. Tinitingnan ko tuloy kung sino nga yung si Gerald Butler. Si Gerald Butler. Gerald Butler. Si King Leonidas. Si King Leonidas. Ginaya niya si Gideon eh. Si Gideon. Si Gideon sa Bible. Namili ng mga ng 300. Yung 300 ni Gideon eh sa Biblia eh. Tama. Doon galing nga siguro yan eh. 300. Ayan. Dito, sila, ang pinag-uusapan nila kung paano nga yung mga modernong pakikipagdigma, ang mga missile, kung ano, mga drone, mga drone na matitindi. Mga nuclear intercontinental ballistic missile, mga ICBM. Matitindi Pero talaga. dito sa atin, TB ang ating kalaban. TB at tumataas daw at ang laki ng itinaas dito sa Metro Manila. Bakit? Bakit di ba sino yung namatay dahil sa TB? Dating Pangulo Manuel L. Quezon. Oh, di ba? Dahil sa TB, dahil yan sakit nung araw. Bakit ngayon meron tayong naitatalang malaking pagtaas na ganyan? Mamaya may mga follow-up tayo dyan. Makikipag-ugnayan tayo sa Department of Agriculture. Health, kumbachero. Sa Department of sa Agriculture pala. Secretary Kiko, tabi lang muna kayo. Sa mga magsasaka kayo at saka mga mangingisda. Dito muna tayo sa sakit. Dito tayo sa sakit na Saka TB. yung makakausap natin na mother ay hindi na ASEC, siya ay USEC na. Na-promote na yan. Hindi kasi sinasabi kay mother. Hindi nagbo-blow out. Itong makakausap Ayun natin. na, mother, ano? USEC yan. Matindi yan, USEC yan. Pabalikan natin ang Department of Health. 6:58 ang ating oras. DZRH number 1 Na naman! sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. ang ating oras. May kinalaman kaya ang water sa TB? Water sa baga siguro, mga pwede. Kapag nagkakaroon tayo ng tubig sa baga. Pero yung ito bang TB waterborne disease? Tanungin natin. Tanong nga tayo sa eksperto at bakit ganyan? Bakit may malaking pagtaas sa kaso ng TB lalo na dito sa Metro Manila? Itong sakit na to dating kinatakutan dahil nung araw walang gamot dito Sabi dati nung araw pag sinabing nagka-TB ka for life na daw, for life na yun Saka ang TB kumbachero nakakahawa yan. Ayan, nakakahawa yan, no. Si Yusek, si Yusek Albert Domingo ng Department of Health kasama natin. Yusek, magandang morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang morning ka Jerry and ka Tunying. Magandang morning pagkikinig at nanonood sa RH.
Congratulations sa inyong Promotion. promotion. Wala ba tayo dyan, Yusek? Libreng gamot tayo sa TV. Ito, papahabol. Okay, bakit ho ganito? Anong analysis ninyo? Bakit may ganitong pagtaas sa TB cases lalo na dito pa sa Metro Manila? Opo, narinig ko yung sa pahapyaw ni Ka Jerry no, na ang tanong na waterborne ba ito. Actually, medyo konting panakot lang pero may reassurance mamaya. Ang TB actually airborne. Airborne yan, sa hangin yan. Sa katunayan nga Ka Jerry, Katunying, nung panahon nung COVID, kung tutuusin, mas malakas yung hawa ng TB. Mas naging sikat lang si COVID kasi syempre si COVID mabilis nakikita yung epekto. Yes. Pero yung hawaan, mas mabilis makahawa si TB sa hangin. Bakit nga ho ba Yusek nagkaroon ng ganyang pagtaas? Opo, ang sistema kasi kay TB, matagal siyang gamutin. So ang TB, good news is meron siyang gamot. Ang kailangan lang dito ay matagalan yung inuman, umaabot ng 6 na buwan. Okay. Ngayon, pag siyempre isipin niyo pagka tayo umiinom, no, maski yung mga naka-maintenance sa atin sa high blood, kung tutuusin hindi naman pulido na araw-araw, meron ka 1, 2 araw. Yung TB, ang isang hamon dito, yung gamot po niya ay medyo malalaki yung tableta. Malaki nga. Marami. Ito, pagtatapat ko lang, Yusek, nung nung nalaman ko ako'y naging media, 27 years ago, media betis. Teka lang, sandali lang kumbachero. Hi! Hello! Alam mo ba kung ba't Atin pong pakinggan ang isang pagtatapat. Nung year 2001 kumbatsero, nung nalaman kong mataas pala sugar ko, nung nagpa-work up ako, Yusek, ang unang sabi, may tama ako sa baga, may patsi daw yung baga ko. May PTB ako, pulmonary tuberculosis. Hindi akala ko, magpapaalam na ako sa pamilya ko. Pinainom ako ng mga gamot na ang lalaki ng tabletas, yung kulay maroon ba yun o pula na, naku, lalaki. Yes. 3 pa naman ang bawat inom. Bawat inom, 3 malalaking. 3 malalaking. Hindi capsule Hindi, tabletas na malalaki. So ang hirap inumin nun. 6 na buwan yun, Yusek. No? 6 na, tama ka, 6 na ba? Hanggang ngayon ba, yung pa rin ang gamot, Yusek? Opo, actually rin, meron ng mga ibang mga bagong gamot na medyo lumiit ng konti. Pero tama kayo, ano pa rin siya, everyday, 6 months, tableta siya. Wala pa rin ho ng mga injectable para dyan? Sa pagkaalam ko, hindi pa rin nila dinadaan sa injection eh. Pero kahit oral pa rin. kahit ito ay tableta, ano naman po, ang importante, pagka nababantayan, kaya tinatawag na directly observed therapy, usually sinecheck yan ng treatment partner. Alam pala ni Katunying, diba? Hindi ho ba nakatutok yan eh? Tutok tutok po yan. Yan. So, kaya siyang gamutin, pero kaya dumadami yung infection. Yusek, naputol po. Yusek, naputol kayo ng konti. Kaya siyang gamutin, pero ano yung sinabi nyo? Kaya siyang gamutin, pero Napuputol. Pagka nabitawan yung paggamot sa kanya, nagkakaroon tayo ng tinatawag na drug resistance. Lumalakas pa mas lalo yung mikrobyo. Ayun. So kailangan talaga tuloy-tuloy. Oo, hindi pwedeng tumigil lang hanggat hindi ka magaling eh. Yes, dire-diretso ho siya ng 6 months. Okay, teka muna. Nakakahawa ito. So, ang isang tao, pwede talagang magkaroon nito dahil nahawa. Pero yung bakit nagkaroon ng isang tao ng TB na hindi naman nahawa? Anong dahilan, Yusek? Actually Jerry, malamang sa malamang nakuha pa rin yan sa airborne, no? Dahil ano nga siya, highly infective siya kahit yung mga tipong makasama mo lang sa trabaho o makasama sa eskwelahan yung mga bata. Isa nga sa mga teorya nung tayo'y naka-lockdown nung panahon ng COVID-19 kaya medyo bumugso yung dami ng TB kasi lahat ng tao na sa bahay. So kahit parang pag lumabas ka sa bahay noon, naka-face mask ka, pero pag sa bahay, tanggalan ng face mask, yung pala hindi COVID yung kalaban dun sa loob ng bahay, kundi tuberculosis. Naalala ko rin tuloy, Yusek, dahil during that time, coverage namin ng impeachment kay Erap
So laging blockbuster dyan sa Senado. Halos magkapalitan kayo ng mukha dyan sa gallery section. Yan taong 2000. September mula nag-umpisa ng November 2000. Oo, tama. Tapos hanggang January yung walkout ng prosecutor 2001. Hindi pa uso ang face mask noon. Hindi pa. Walang face. Kaya nga nung yung pong mga kasalamuha mo na yun, baka may TV yung kaharap ko. Nahawa ako doon dahil medyo mahina ako noon nung panahon na yun, mahina ang resistensya ko ganun, yun ang paliwanag sa akin ng doktor, sir. Kaya tinamaan daw yung aking lungs. Opo, tama po 'yun. Kaya nga mahalaga ang pinapaalala namin para sigurado tayo. Madali naman magpa-screening. Ang good news naman dito, ka Jerry, ka Tunying, yung screening kasi nung unang panahon mahigpit na kailangan yung tawag dito yung plema, yung sputum examination. Yes. Ngayon kasi pwede ng X-ray tapos may tinatawag na yung gene expert. Yun yung kukuhanan ng konting laway or konting dura tapos nakikita sa PCR kung ano yung teknolohiya na ginamit sa COVID-19 nagagamit rin sa ating TB. Ayun, oo. Meron daw ngayong almost 102,000 cases ng TB sa Metro Manila. Yes, yan nga yung nakita kong datos doon sa ating Metro Manila alone. Ang medyo nakakagulantang dyan actually, yung lang nationwide estimate na sa mga 600 to 700 per 100,000 na Pilipino. Ilan tayo? So medyo marami-rami yun, no? Pagka ganun yung kaso, kaya ang sabi nga nila is mas maganda kung tayo, ano ba yung mga sintomas ng TB? Kung napapansin po natin na medyo inuubo tayo ng matagal na. Sa 2 linggo, so 2 weeks yan. Number 2 is meron tayong lagnat, sinat ba na hindi mataas. Tapos yung lagnat na lumalabas siya sa mga late afternoon o kaya sa gabi. And then at the same time, kapag meron tayong parang pagbagsak ng timbang na hindi naman natin sinasadya. Alam nyo, isa pa to, ka Tunying tsaka ka Jerry, ang TB, ang tawag namin dyan is mimic, no, nanggagaya. Maraming mga pasyente, akala nila may cancer, malalaman meron palang tuberculosis. Ganun pala yung Sakit na yan. Pero ito'y sabi nyo nga kanina, nagagamot naman, mahaba lang. Pero may program ho ba dito? Kasi baka yung ibang kababayan natin matakot magpa-check up at malaking gastusan yan. Lalo pat 3 tabletang malalaki. Araw-araw. Malalaki. Meron po bang program dyan ang DOH? Meron po. Meron po tayong National TB program, tuberculosis program, na ang lahat po ng gamot sa tuberculosis ay bayad sagot ng PhilHealth. Ibig sabihin, libre sa atin. Ang importante ho dito ay tayo ay malaman kung meron tayong tuberculosis o hindi. So, alam nyo, personal experience din ako, no? Meron po kaming kasambahay, baka nakikinig siya ngayon, si Ate Jinky. Yung aking kasambahay since 2001, nagtataka kami na parang payat siya, no? Tapos ang tagal, ganyan. Tapos kumonsulta siya sa akin dahil bilang doktor, sabi niya, Dok, meron akong sabi na X-ray noon na may tama daw. Na umandar na yung sabi ko, anong tama kaya yun? So, nung nakita ko yung resulta, sumatotal, meron siyang latent tuberculosis. Ibig sabihin, nakatago at hindi napapansin. In-enroll ko ho siya dun sa kanyang health center, libre yung gamutan, libre yung gamot, lahat. Awa ng Diyos, after 1 year, medyo tumaba ng konti si Ate Jinky. Siya payat na payat. Dahil, and kaya ko rin binanggit yun ka Jerry, ka Tunying, kasi hindi ko namimili at hindi dapat iniisip na sakit to ng mahirap. Dahil, halimbawa, in that case, ang aming mahal kong Ate Jinky ay kasama namin sa bahay. So, nasa middle class household siya. Tumatawid siya. Kaya, mahalaga na pag meron tayong sintomas o may tanong, kumonsulta ho tayo. At libre din ang konsulta. Libre din ang laboratory para dito. Yes. Libre yan sa ating mga, lalo na sa government health centers. Ano po yan yung X-ray, tas yung tinatawag na gene expert, yun yung brand. Pero ang generic niyan, nucleic acid amplification test. Mas mahirap tandaan, gene expert. Tapos kinukuhanan lang po ng ng dura, pangkaraniwan. Tapos hindi kailangan yung plema kasi maalala ni Katunying nung yung yung sputum. Talaga sputum yan. Talaga. Ngayon hindi na.
hindi na mahigpit ngayon. Kahit yung dura yung laway, nakikitaan siya kung meron o wala. Yung pong Yusek, yung pong hawahan. Ayan, Ang oo. tanong, Dahil airborne siya. Airborne to, bakit pakiramdam ko meron akong leprosy noon yung mga gamit ko sa bahay ayaw pagamit sa iba eh. Halimbawa yung pinggan, yung kutsara, baso, so ako lang ang gumagamit noon eh. Bakit ba? So, siguro kung meron tayong mga nakikinig na sa RH na maaaring may TB, ganyan, huwag ko tayong matatakot. Ang TB, pag sinimulan na ho ng gamutan, give it mga 1 to 2 weeks, hindi na ho siya makakahawa. Sa katunayan, ang ginagawa ng doktor, habang nagsisimula yung treatment, maaari, pero hindi naman palagi, maaaring i-admit muna sa ospital, naka-isolation ward. Tapos, pagka nakataraan na ho yung 2 linggo, pwede na ho siyang pauwiin. So, hindi ho siya nakukuha sa kubyerto, hindi siya nakukuha sa hawak dun sa mga pader. Ang lipatan niya is sa hangin. Meron ho tayong kamag-anak na may TB or kasama sa bahay, pwede naman pong suotan siya ng face mask, usually N95. Hindi na ho siya makakahawa habang ginagamot siya. Ano hong kaibahan nito sa pulmonya, Yusek? Okay. Ang pulmonya natin, bagamat pareho silang bakterya ang dahilan, mas mabilis yung pulmonya. Usually, 7 days makakita ka ng sintomas. Si TB, pwede siyang tumagal ng ilang buwan nang walang sintomas. Wala siyang paghirap sa paghinga, pero yun nga, nangangayayat ka. Tapos, pag nagkaroon kasi ng pulmonya ang TB, medyo malala na yon. Meron ng tinatawag na, ito, pag nakita sa x-ray to, medyo advanced to, yung cavitations. Ibig sabihin, meron ng mga uka-uka dun sa x-ray na nakikita. Advanced na po yun. So, yun ang pinagkaiba niya sa pulmonya na pangkaraniwan. Pero ano hong mas delikado ron? Kung papipiliin, si Kumbatsero nagka-TB na. Pulmonya o TB? 75 inches yung ano hong mas malaking problema doon? Yung kasi mas mabilis yung palo nung pulmonya eh. So yung pareho silang nagagamot actually, pero ang hirap nung tanong Katunying kasi pareho silang makuha eh. Yung pulmonya kasi mabilis siya, pero kailangan mabilis ka rin kumilos. Yung TB naman mabagal, pero ang tagal ng inuman. Matagal ng gamutan sa TB. Yung pong mga nakikinig sa atin ngayon, Yusek, kung sabi nyo nakakahawa to dahil nga sa airborne po itong sakit, ano po ang advice natin sa ating mga kababayan para po wag magka-TB dahil may kinalaman dito sa air quality, di ba? Opo. Ang pinakamagandang advice po sa lahat ay kung tayo ay nakakaranas ng mga sintomas, ulitin ko mabilis, yung 2 linggo ng inuubo, hindi nawawala kahit nagpahinga at lahat. Maaaring naresetahan na ng antibiotic ng doktor pero hindi pa rin nawawala. Balik ko tayo dun sa doktor. Kung tayo ay nangayayat, hindi naman tayo nagpapapayat, no? Wala naman tayong ibang kondisyon, magpa-check rin ho tayo. Saka yung pagkapagod sa dulo ng araw. Yan yung mga karaniwang sintomas. Kasi pag na-check tayo at na x-ray o kaya na screen yung gene expert, mabilis pong malalaman at masisimulan yung gamutan. So huwag tayong matatakot pag nangyari yun. Tapos may protocol rin tayo na kunyari merong isang kamag-anak sa bahay na may TB, merong tinatawag na TB preventive treatment or TPT. Binibigyan ng gamot rin pero hindi kasi haba ng 6 months. Mas maikli. I think 1 month lang yata eh. Binibigyan yung ating mga kasama sa bahay para hindi lumipat yung hawa. Mahirap talaga, kahit biruin mo, prevention pa lang 1 month na kaagad yung bubunuin mo. Okay, Yusek, ano pong gagawin, anong aksyon ngayon ng DOH o ng gobyerno ngayong medyo merong on the rise, may pagtaas ng TB cases? Opo. So, bilisan ko lang. Simula sa polisiya, ngayon kasi nagdi-discuss na ng budget para sa 2027. Nandun na tayo sa bahagi ng taon na yun eh. So, kasama sa planning, talagang ang inyong lingkod po ay may direct oversight ako sa budget planning eh. So, nung tinignan natin, sabi natin, kailangan yung estima, yung kung bilang ng mga Pilipino may TB, ganun rin karami yung paghanda natin sa ating mga test, tsaka sa ating mga gamot. Kasi nga, libre ang gamot eh. So,
ang bumibili niyan is DOH, tapos yung PhilHealth, tinitimpla rin natin yung benefit packages, no? Tinataasan din yan para talagang walang dahilan na matakot sa gastos man o sa mga availability ng mga gamot at mga testing supplies ang ating mga kababayan. Kailangan ho bang mag face mask, mandatory face mask dito sa Metro Manila? Hindi naman po. Hindi kailangan mag-mandatory face mask. Ang ano po dito, ang advice po natin, voluntary lang. Voluntary. Kung kaya po ay may kamag-anak kasama sa bahay na may TB, ayun siguro, lalo na pag nasa bahay tayo, hindi nga sa labas Pag nasa bahay tayo, pag malapit tayo, habang sa unang 2 linggo ng gamutan, ay mag-face mask muna tayo. Pero after 2 weeks on treatment, hindi na siya contagious, hindi na siya nakakahawa. Isang tanong na lang, yung po bang gamot na malalaki na yun, medyo galit ako dyan mahal po ba yun kung bibilin? Teka. Ngayon? Yes, actually, Katunying, kung bibilhin siya, hindi siya mahal na mahal, pero isipin natin na 6 na buwan yan, na araw-araw, so kakain rin sa budget natin yan. Yun na yung tulong ng ating gobyerno, ng DOH, lalo na sa panahon ngayon, medyo na-monitor ko nga kayo, nakabantay rin ako sa mamayang gabi, di ba, por Diyos por Santo, natin ko na mangyari. Pero ang tulong, kaya ako nabanggit yun, ang tulong natin sa DOH is, at least man lang yung mga gastos medikal, masasagot ng gobyerno. Ayan, ang importante dyan, huwag mahihiya para magamot ka agad at matulungan ng gobyerno. Yes. Akala ko sasabihin niyo yung tagline ng isang brand, buntik na. Hindi po. Ito po, yung kanta po, ito po. Ayan. Bakit ka mahihiya? Maraming salamat po, Yusek Albert Domingo. Magandang umaga po. Magandang umaga, Yusek. Always a pleasure katingin ka, Jerry. Magandang umaga po sa lahat. Ayan Pagka may sakit, huwag kang mahihiya. Kasi paano mo magagamot kung ayaw mo i-acknowledge? Tanggapin mo muna, tanggapin mo at huwag ikahiya at para mas matulungan ng gobyerno. Ulitin natin, libre. Ang treatment po dito, libre pati ang pagpapatest. Pagpapatest para malaman kung may sakit ka. Tapos yung gamot, libre. Ayan, Saka pa, anong masama kung libre? Kayo mahihiya. Pera po natin yan. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. US President Donald Trump nagbigay ng 48 oras na ultimatum sa Iran para buksan ang Strait of Hormuz. Pangulong Bongbong Marcos, personal na sinalubong ang mahigit 300 OFWs na dumating mula Middle East. PBBM pinatitiyak na may sapat na supply ng kuryente. Bayanihan isinusulong sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Pagtakda ng price cap sa bigas, pinag-aaralan. Grupong akto nagkasa ng nationwide transport holiday ngayong Lunes. Presyo ng langis tataas uli bukas 20 pesos. Naku po, inang hostisya. Sa pinaslang na radio announcer sa Negros Occidental, tiniyak ng Malacanang. At pamilya ng 15 anyos na dalagitang nawawala sa Pasig, humingi na ng tulong sa netizens. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang detalye ng mga balita sa aming pagbalik. 7:22 ang ating oras. Ang oras ay alas 7:29 na ng umaga.
Nagpasaklolo na sa netizens ang isang pamilya sa Pasig City upang umahanap ang 15 anyos na dalagita na nawawala 4 na araw na ang nakalilipas. Ayon kay JR Tablate, ama ng nawawalang si Isabel Sofia Tablate, uli niya nakausap ang anak sa pamamagitan ng messaging app noong hapon ng March 18 habang pauwi na ito galing sa eskwela sa Quezon City. Nang kontakin ni Tablate ang kaibigan ng kanyang anak na huling nakasama nito noong ding nasabing araw, naghiwalay daw sila ng kaibigan sa LRT Santolan Station dakong alas 5 ng hapon. Dagdag pa ni Mang JR, huling nakita niya si Sofia sa Santolan Bridge patong SM Marikina, nakasuot ng gray na spaghetti top, dark jeans at puting sneakers. Wala ba tayong picture? Ayun, yun picture. Inimok ng pamilya Tablate at ng pulisya ng Pasig ang publiko na kung meron mang nakakaalam ng kinaroroonan o anumang impormasyon na may kinalaman dito kay Isabel Sofia Tablate, ay tumawag lang po sa, ayan po, yung telephone number 0961-890-7402. Samantala, kinondena ng Presidential Task Force on Media Security ang pagpatay sa radio broadcaster ng 88.3 DNN News FM sa Himamaylan City na si Julito Jazz Diamante Calo. Nangako rin ng task force na gagawin ang lahat upang mabigyan ng hustisya ang biktima. Gate ng task force, ang pagpaslang kay Calo ay may tuturing na malaking banta sa press freedom at seguridad ng mga mamamahayag sa bansa. Batay sa police report, pinagbabaril itong si Calo sa ulo ng isang lalaki na sakay ng puting SUV sa barangay Robles, La Castellana, Negros Occidental noong Marso 20. Si Calo, 49 anyos, ay host ng programang Wasanay sa Quinto Distrito at nagtatrabaho rin bilang job order employee sa lokal na pamahalaan. Hinikayat naman task force ang media organization, civil society at lahat ng stakeholders na magkaisa sa pagtatanggol ng karapatan at kaligtasan ng mga mamamahayag sa bansa. Kasado na bukas ang double-digit na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Maglalaro daw po sa 16 pesos hanggang 18 pesos ang taas sa presyo sa kada litro ng diesel, habang 9 hanggang 11 naman sa gasolina. Posible namang tumaas din hanggang 18 pesos ang kerosene at inaasahang muli daw uutay-utayin ang implementasyon nito. Kasado na ang nationwide transport holiday ng Grupong Alliance of Concerned Transport Organizations, ACTO, ngayong Lunes, Marso 23. Ito ay bilang pagalma sa patuloy na pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay ACTO National President Libay De Luna, para nito ng kanilang mga miyembro upang iparating sa pamahalaan na hindi na kinakaya ng kanilang sektor ang lumalaking gastusin sa operasyon araw-araw. Nilinaw naman nito na wala silang balak manggulo sa lansangan at sa halip ay sadyang hindi lamang lalabas ang kanilang mga unit. Personal na sinalubong ng Pangulong Bongbong Marcos ang higit 300 Pinoy repatriates mula sa Middle East na dumating sa Pilipinas ngayong araw. Lumapag sa William R. Air Base ang ika-4 na chartered flight mag-aalas 7 ng umaga kanina. Galing ang aeroplano sa Riyadh, Saudi Arabia, kung saan sumakay ang mga Pinoy matapos na makatawid via land crossing mula sa bansang Bahrain, Qatar at Kuwait. Mismong si OWA Administrator Yusek Patricia Kaunan ang kasama ng naturang mga Pinoy lulan ng chartered flight. Tatanggap naman ang mga ito ng tulong pinansyal, serbisyong medikal at psychosocial support mula sa pamahalaan. Hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng Pilipino na magkaisa at ipamalas ang diwa ng kabayanihan sa gitna ng tumitinding krisis sa langis at bilihin dulot ng gyera sa Middle East. Sa kanyang vlog, inilatag ng Pangulo ang mga ginagawang hakbang ng gobyerno sa pagtugon sa krisis, gaya ng libreng sakay, fare discounts at cash assistance para sa mga transport workers, kasabay ng paghahanda sa pagpapatupad ng price cap sa bigas. Kinumpirma rin ng Pangulo ang pagkikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang mga bansa gaya ng India, China at Japan para sa posibleng fuel arrangements at para tuloy-tuloy na repatriation efforts para sa mga Pilipinong naipit sa gitnang silangan. Tinitiyak natin na naaalagaan sila ng mga. Ngayon ang panahon para magtulungan. Ngayon ang panahon para maipakita natin sa buong mundo ang katangian ng bayanihan
na nasa puso ng bawat Pilipino. Bawat isa sa atin ay may magagawa namang paraan para makatulong. Si Pangulong Bongbong Marcos. Alas 7:34, pinatitiyak din po ng Pangulong Marcos na may sapat na supply ng kuryente sa buong bansa sa loob ng susunod na 60 araw sa harap ng nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Sinabi ng Pangulong Marcos na patuloy ang pakikipag-usap sa mga power generation companies para madagdagan pa ang kapasidad ng mga grid sa susunod na 2 buwan. Dagdag pa ng Pangulo, may 23 power projects na may kapasidad na 900 megawatts ang inaasahang bubuksan at mag-ooperate upang makatulong sa pagpapanatili ng supply ng enerhiya. Git ng Pangulong Marcos, ito ang panahon ng pagtitipid at pagtutulungan. Sa supply naman ng kuryente, kinakausap ang mga power generation company upang madagdagan pa ang kapasidad ng ating mga grid sa susunod na 60 days. 23 power project na may kapasidad ng 900 megawatts ang inaasahang mag-o-online para makatulong sa supply. Ongoing din ang koordinasyon sa paggamit ng malampaya natural gas na full capacity para madagdagan naman ang supply natin sa kuryente. Ang Pangulong Marcos saliw ng musikang sino ba yung tumutugtog na yun? Sino nga ba yun? Ba't ba Meron pang may tumutugtog. background music, ano? Si PBBM. Samantala, pinag-aaralan ng gobyerno ang pagtatakda ng price cap sa imported na bigas bilang hakbang upang mapigilan ang posibleng pagtaas ng presyo nito sa gitna ng problema sa Middle East. Sa kanyang lingguhang vlog, sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na pinag-aaralan na ng Department of Agriculture ang plano upang hindi na madagdagan pa ang pasanin ng mga consumers. Pagtiyak ng Pangulo, patuloy na mabibili ang 20 pesos kada kilong bigas. Sa ilalim ng Benteng Bigas Program, meron na sa mahigit sa 170 local government units. Sa bigas naman, ongoing pa rin ang 20 peso rice sa 177 na LGU at pararamihin pa natin yan. Napapag-usapan din ang paglalagay ng price cap muna sa bigas. Abagan po natin ito. So sa bigas, wala tayong problema, sapat ang supply at nakokontrol pa natin ang presyo. Si Pangulong Bongbong Marcos. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Yun na. May nanalo na! Yun! Sa Barangay 890, Santa Ana, Maynila. Wala pala si Sherwin, ano? Yung kanyang anak ang nautusan. Mabuti nga, hindi kakulay ni Sherwin itong anak niya. Ang anak ni Sherwin, si Don Carlos. Don, gagaga! Magandang morning, Katunying, Ka Jerry. Wala ang aking tatay Sherwin, kaya ako muna dito sa Barangay 890, Santa Ana, Manila, kung saan may nahuli tayong farm down ng DZRH. Tatay, ano pong pangalan? Armando Ras. Tatay Armando, ano pong pinagkakabalahan niyo sa buhay? Dito, trabaho ko dito sa kantin na to. Tulong-tulong. Tatay, isang tanong lang. Sino ang paborito mong radio announcer sa DZRH? Jerry Bahar, Anthony Taberna. Wow! Kaya nasagot mo. Paborito mga kumbatsero ng bayan. Bigyan na yan ng 1,000 pesos! Yay! Hindi lang yan, tatay. Kapag naula mo pang ating word of the day, sunod-sunod ang pabremyo. Ano pong word of the day natin today? Reopen. Ayan, bigay na natin ang DZRH Media Component. Ang gaganda ng ngiti ninyo, Official registered partner ng DZRH, alagang Astron, alagang maaasahan. Hindi lang yan, Katunying, Ka Jerry. Bigay na rin natin ang Malakas Promo Food Groceries. At syempre, ang pinakabago, pinakababigat at pinakababango na Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom, with Stay-Away Formula. 2 kilo na yan, Tatay Armando, kaya tanong dami na labahin, kayang-kaya yan. At syempre, ang ating DZRH T-shirt. Congratulations po, Tatay Armando. Salamat, DZRH.
Thank you, Thank Arman. you. At Don Carlos. Ayan, kaya naman sa mga gusto pang manalo ng 1,000 pesos, tutok lang sa DZRH Malakas Promo, kasama pa rin ang My Detergent. Ako po si Don Carlos para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Don. Pag naman nakita mo yung mga ganyang ngiti ng mga nananalo sa ating Malakas Promo, talagang mahahawa ka no? Talaga, gaganahan ka. Kahit na hindi magandang sitwasyon ng mundo ngayon. Kailangan pa rin talaga Ngiti. positive outlook sa buhay. Totoo. Yan po ang hatid sa atin ng pinakamayamang anak ni Sherwin na si Don. Don Carlos. Kumbachero, nga pala, naalala ko lang, pinapaalala nito si Chairman Altenco na ano ba binuksan yan? na ng PAGCOR yung ikalawang bahagi ng National Photography Exhibit sa Newport Mall, kung saan tampok dito yung mga gawa na nakasentro sa lumalaking infrastruktura ng bansa. Tampok daw po sa exhibit ang 48 grand finalist mula sa 2025 PAGCOR Photography Contest sa pagkikipagtulungan ng Newport Resorts. Ang koleksyon na pinamagatang Infrastructure for Economic Development ay kinabibilangan po ng mga larawang kuha gamit ang mga mobile phone, drone at mga traditional na kamera. Dumalo sa okasyon si PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco at binigyan din nito ang collection ay naglalarawan ng infrastructure bilang higit pa sa physical structures. Sinabi po ni Chairman Tenco na ang mga larawan ay litrato ay naglalarawan ng wide range ng national lifelines, kabila ang mga lansangan, paliparan at energy sites na nagpapakita ng kanilang papel sa paglago ng komunidad. Inilarawan pa nito ang featured projects bilang pathways na nag-uugnay sa mga komunidad at nagpapalawak ng mga oportunidad sa ekonomiya ng bansa. 7:41 ang ating oras. This time check is brought to you by AC. Tonita Berta sa 2x2 sa DZRH. Napapansin ko, kumbatsero, madalas ngayon ang acid reflux o yung GERD sa mga kababayan natin. Pero karaniwan, inaapula lang natin ang hapdi, hindi yung tunay na sanhi. Totoo yan, kumbatsero. Alam mo bang parang makinang na-stuck ang tiyan kapag hindi maayos yung galaw ng pagkain? Nagkakaroon ng gas sa ibaba na nagtutulak ng acid paakyat. Oo, kaya kung iilang probiotic strains lang ang iniinom mo, ay baka nga hindi nito naaabot ang bahagi ng tiyan kung saan nagsisimula ang problema. Diyan papasok ang BioPro. May 19 probiotic strains tulad ng nagtutulong-tulong para alagaan ang buong digestive system mula tiyan hanggang colon. Parang nagtatanim ng good bacteria para maalis ang sanhi ng gas at discomfort. Sa BioPro, hindi lang tinatakpan ng sintomas, inaalagaan ang buong digestive system para mas magaan ang pakiramdam araw-araw. Hanapin lang ang BioPro sa mga Mercury drugstores at iba pang leading drugstores nationwide. I-add to cart nyo sa online shopping platforms. BioPro, ang inyong daily probiotic partner. Ay, Kuyang Eric Dimakulangan. Magandang morning. Baka may mga kailangan na kayong ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherylum pre-painted ka na. O yun palang best-selling 7-seater SUV ng Cherry Auto Philippines. Ito pong all-new Tigo REV Luxury Edition SUV ay nakapagtala ng best-in-class fuel efficiency rating na 84.28 kilometers per liter gasoline equivalent. Matapos po ang fuel eco run ay sinagawa ng Department of Energy noong nakaraang taon. Batay po sa resulta ng pagsusuri ng DOE, nanguna ang Tigo REV LE sa mga sasakyang sinuri sa mga kategoryang plug-in hybrid, hybrid diesel at gasoline. Ang Tigo
REV LE ay may 1.5 liter turbocharged engine at may pinagsamang electric at hybrid driving range na hanggang 1,400 kilometers lang. Yun lang naman. Talaga. Sa isang full tank at charge. Meron din itong iba't ibang safety and driver assistance features, kabilang ang advanced driver assistance systems, adaptive cruise control at 540-degree camera system. Sa halagang 1,548,000 pesos, maaari ka nang makabili ng matipid at reliable na 7-seater SUV. Ito pong Cherry Tiggo REV LE. Kaya ano pa hinihintay? Bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto Philippines dealership at i-test drive na yan. Yang all-new Tiggo REV Luxury Edition. Ay nga pala, kumbachero ha, kanina yung exhibit ng Pagcor, meron na rin palang photography contest para sa taon na to. Doon sa mga gustong magkaroon ng reward, matindi. Inanunsyo na rin po ng Pagcor ngayong nakaraang Pebrero na tumatanggap na po ng entries para sa 2026 Pagcor Photography Contest. Ang tema po ngayong taon ay Kids at Play. Kids at Play. Nalayong ipakita ang mga simpleng tagpo na sumasalamin. Tingnan mo nga naman yan. Sa pagiging masayahin ng mga bata at mga asal na natutunan sa simpleng paglalaro. Bukas po ang patimpalak sa lahat ng Pinoy photographers, amateur and professional na may edad 16 pataas. Sinabi ni Pagcor Chairman Altenco, hangad po ng paligsahan na mapanatili ang mga tagpo na nagpapakita kung paano nakakatulong ang laro at libangan sa paghubog ng karakter at pangarap ng mga paslit. Yan ang nawawalan Kaya nga. Sayang Meron pong 3 kategorya ang patimpalak: conventional, mobile at drone. Kabilang po sa conventional category ang mga larawang kuha gamit ng digital camera. Kabilang po ang single lens reflex, mirrorless, compact, point and shoot, bridge at rugged models. Doon naman sa mobile category, ang mga larawang kuha gamit ang smartphones, tablets, action cameras, 360 cameras at iba pang kahalintulad na devices. Habang tampok naman sa drone category ang mga aerial photos na kinunan gamit ang drone-mounted cameras. Pipili ang Pagcor ng 8 grand winners sa bawat kategorya. Ang mga magwawagi ng conventional category ay tatanggap ng tig 100,000 at trophy. Habang yung mananalo po naman sa mobile at drone categories ay tatanggap ng tig 50,000 pesos at trophy. Yun. Kumustahin kaya natin? Masaya ba ang mga pasahero ng LRT2? Ngayong merong 50% discount? Alamin natin yan. RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel! Edniel? Go, 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 Edniel! Jerry, Anthony, yes, kausap ko lang itong mga tauhan ng LRT Line 2. Dahil ng parating eksena tuwing Lunes sa umaga, blockbuster yung pila rito sa Antipolo Station. Itong pinakadulong istasyon ng Line 2 dito sa may Eastern Metro Manila. Kabilang sa mga nakausap din natin mga pasahero na abutan natin ngayong umaga, itong mga manggagawa, biyahe hanggang dulo rin, direct to Maynila. Yung dating pamasahe nila na 35 pesos, nagulat nila, 17 na lamang. Tingnan mo nga naman yan, Hindi pwede yan, hindi pwede yan. Natakot pa ka, Jerry Catherine. Bakit? Hindi sila makababa doon sa next station. Kasi baka raw may error. Nagulat. Nagawa naman problema. Malamang kapag stored value, ganyan din kapag kulang na, hindi ka rin makakalabas dun sa dulong istasyon. Pero kasi, ang nangyari dito sa sistema ginawa ng LRT Authority, yung 50% discount na effective na sa lahat ng sektor o mananasay, bigit ng krisis sa produkto ng petrolyo, automatic din ikinakalkas doon sa mga makina. Ayun. Yung automated ticketing machine ng LRT2, matik nakakalkas yung pamasahe, depende sa isang babaan. Pagkali yung proseso, sapagkat wala nang hinihinging requirement o dagdag na options sa titindutin, user-friendly sa lahat ng klase ng pasahero. Sa ticketing booth, ganun din. Yung student at senior na hinihinga ng ID, halimbawa, wala na rin ganun. Lahat ng pipila, ibibigyan automatically ng 50% discounted na ticket. Malaking bagay ito dahil hindi lamang ito discount sa bulsa, discount din ito sa oras. Kunyinit, Jerry, batay sa ating panuri, sapagkat tayo commuter din, nararamdaman hanggang doon sa bilis ng biyahe, wala nang extra layer ang dadaanan itong mga sumasakay. Pakinggan natin sila. Malaking kalawagan para sa akin. Medyo magaan po, nakaluwag. Saan mo dadalhin yung tipid sa budget?
pangdagdag po ng sa mga budget sa araw-araw na. Laking bagay yan, Edniel, ha? Sobrang laking bagay nun yung mababawasan ka ng 50% sa iyong budget sa transportation, ano? Tama. Teka muna, Edniel, nakita ko yung pila, nabanggit mo, Blockbuster, no? Blockbuster, na napag-aralan ba na kaya dumadami o mas humaba pa ang tumatangkilik ngayon sa LRT at sa MRT siguro for that matter dahil mas mataas doon sa nasa baba sa bus at saka sa jeep? Wala pang lumalabas sa katingin sa Jerry, pero alam natin kapag Monday rush hour, lalo na din sa dulong station sa Antipolo, talagang pwede itong eksena. Marami talaga. Daming tao eh. Ang ginagawa kasi katingin sa Jerry, hindi lahat pinapakit sa platform. May limit sila, tapos the rest ay ina-announce through megaphone o stickers na may control na ginagawa doon sa platform, kaya nakapila sa labas. Pero considering na marami doon sa ating mga nakausap ay nagugulat pa nga at ngayon pa lamang dinare-realize na 50% nga pala ang diskwento sa LRT, baka basta magsapa rito yung ating mga mananap. Yan. Surprise yan. Marami yan nasusurprise. Ano? Dito, tinipin ako yung Marcos Highway at Pilipinas sa daan din natin kanina. Sa totoo lang, marami-rami pa naman yung sumaayong po pasadang jeepney kahit may mga transport group na nagsasagawa ng kilos protesta. Pero kung magpapatuloy itong krisis sa langis, mabuting alternatibo itong LRT dahil maliban niya sa mas mabilis, ito nga, yung may discount niya malaking bagay. Malaking bagay yan. Balitin ko lang katingin ka, Jerry, ang place dito, yung mga estudyante at mga senior citizen na may 20% discount, wala na silang ganun. Yung automatic na mababawas sa kanila ay 50% na lahat. Oo, 50% na lahat. Okay na yun, pwede na yun. Para hindi na pahirapan pa eh. Magulo pa yun eh. Ibig sabihin, yung kanilang, kasi kung maalala nyo, last year lang, nag-launch din ang DOTR ng discount para sa students na 50% din. May separate silang bit card. At is yun. Ngayon din sa mga may hawak ng bit card na kapag na regular mananakay, kapag tayo nag-punch na yung bit card, automatic yung 50% lamang ang mababawas doon sa yung magaling din yung ginawa nila na yun eh dahil automatic na nasa system. System na. Very good. Palakpakan. Thank you, Edniel. Tama. Yun din ang ating napuno kasi kapag may mga special discount na pinatutupad ang DOTR, halimbawa, may special lanes na for senior, for student, or for a specific sector. Pero ngayon, lahat na, even yung machine, kaya nagugulat yung mga kababayan natin na kung ipindot dito, bakit ay lumalabas kalahati lang sa show. Yan ang sitwasyon dito sa lungsod ng Antipolo. Lako pa rin ang Light Rail Transit Line 2. Ako, si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. 7:58. Laging ganun ang sinasabi. Ganun din ba? Pansin nyo rin? Ang bilis ng oras. At least marami tayong napag-usapan off-air. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na!